Hello po, magandang araw kung araw mo 'to pinapanood o anumang araw, anuman siguro gabi niyo 'to pinapanood. Pero nasa panibago po tayong series na tinatawag nating, Bautismo sa Tubig. Dito po meron tayong binibigay sa church na booklet at itong booklet na ito, available ito just as one of the assistants. And then dito yung Tagalog version. So meaning to say yung matatanggap mo ay English version, and then dito, ito yung Tagalog version, and then pag-uusapan natin ito, ipapaliwanag natin yung mga tanong, i-clear up natin yung mga doubts na meron kayo when we talk about bautismo sa tubig. Yun po yung reason kaya itong episode 1, we are going to talk about ang kahulugan ng bautismo sa tubig. Ano bang ibig sabihin ng bautismo sa tubig? So let's read all together kung anong ibig sabihin dito. Ang pagbabautismo sa tubig ay isang mahalagang hakbang para sa mga taong tunay na nagnanais magsimula ng bagong buhay kasama ang Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig, ang tao'y nalilinis sa kanyang mga kasalanan at nakakapagsimula ng isang bagong buhay. Ito ang dahilan kung bakit kailangang mabautismuhan sa tubig ang isang tao bago siya magbagong buhay. Matapos ng kanyang muling pagkabuhay, itinuro ng Panginoong Hesus sa mga alagad ang kahalagahan ng bautismo sa tubig sa pamamagitan ng isang malinaw na utos. So pay attention dyan sa utos na yan. Pagkatapos sinabi ni Hesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan." Tulad na ang isang libing ay sumisimbolo sa pagputol ng ugnayan ng tao sa kanyang buhay sa mundo, gayon din naman ang bautismo sa tubig ay isang pampublikong pagpapahayag na winawakasan ng isang mananampalataya ang lahat ng kanyang makamundong pamumuhay. Ang ating lumang pagkatao ay inililibing at ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Ang bautismo sa isang tao ay sinasagawa ng isang lingkod ng Diyos at ito'y sumisimbolo sa paglilibing ng kanyang lumang pagkatao. At last, at pag-ahon ng tao sa tubig, ito'y sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay tungo sa isang bagong buhay na kasama ang Diyos. Kaya naman, kung ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas at nabautismuhan sa tubig, binibitawan niya ang makasalanang pamumuhay para sa isang buhay na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ang resulta ay agaran. Ang pagbabago sa kanyang pag-uugali ay napakalaki, ano pat nagsisimula na siyang mamuhay ng iba kaysa sa kanyang kinagisnan. So, makikita po natin na itong bautismo sa tubig ay taliwas sa iniisip ng karamihan. Iniisip ng karamihan na ito ay pagpapalit ng religion, iniisip ng mga tao na ito ngayon, ito na yung church ko. Taliwas. Kasi ang tunay na kahulugan ng bautismo sa tubig ay pagsisisi. Ano bang ibig sabihin ng pagsisisi? Yan po yung pag-uusapan natin sa susunod na episode. Sa next episode, malalaman ninyo kung ano yung ibig sabihin ng pagsisisi. I'm gonna repeat it once again. Hindi pagpapalit ng religion yung bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig ay sumisimbolo sa pagsisisi. At sa susunod po na video, malalaman ninyo kung anong ibig sabihin ng pagsisisi. At sabi ko nga, hindi dapat
basta-basta yung pagde-decide niyan. Dapat yun yung reason kaya may videong ganito. Bakit? Kasi gusto naming ipaalam para sa inyo na ang bautismo sa tubig, yan ay isa sa pinakaimportanteng desisyon na ginagawa mo. So, hindi dapat basta-basta, hindi dapat ura-urada, hindi ka dapat pinipilit ng kapamilya mo, hindi yan desisyon ng iba, kundi yan ay desisyon mo. Desisyon mong magsisi. That's why abangan nyo po sa next episode natin kung ano po yung ibig sabihin ng pagsisisi. At malalaman ninyo na ang pagsisisi at bautismo sa tubig, yan po ay, sabi natin, iisa lang. That's why kailangan nyo pong alamin. So, sa part 2 ng ating episode nitong Baptism and Water, malalaman ninyo kung ano yung ibig sabihin ng pagsisisi. So, see you sa next episode po.